We are joined by Dr. Enrico Paringit, Executive Director of DOST, PCI, ERD. Good morning and thank you for joining us here on News and Views. Good morning, Angela and Angelo. I hope you can hear me okay. Yes, clear naman. Okay. All right. Sir, can you discuss with us itong mga tools na sinasabi po maaring maitulong ng DOST sa LGUs in terms of yung usapin po ng flood controls? Yes. A few years back kasi, we've started to map out flood-prone areas. No? Right. And we did this by technology called LiDAR. No? Kasi ang isa sa mga kailangan mo para ma-describe mong maigi yung baha ay kung saan pumupunta yung tubig, saan mababa, saan mataas, and the flows accordingly. And that was done for almost 300 major river basins in the country, no? By a group of experts from UP and then of course also with other universities all over the country. In fact, parang we cooperated with 15 universities. And then we came up with this what you call flood hazard maps that you see now. And actually, hindi lang ito magagamit for purposes of early warning, magagamit din ito for purposes of planning, and then magagamit din ito for purposes of defining the problem that will be used to provide the solutions, di ba? Ito na ngayon yung mga flood control projects. What we're saying is that on the basis of the assessments of flood hazards, pwede ngayon tayo magdisenyo ng mga tinatawag na, yun nga, flood control projects. Pero ayun, parang gusto namin sana, rather than parang kalaban mo yung kinokontrol mo, no, yung flood. Siguro hindi ganon. But rather, we work with our river systems para mas maayos, no? We should live in harmony with nature, ika nga. So, we can provide these kinds of solutions. No, ang sinasabi namin sa una, meron naman tayong mga weather forecasting systems din na nag-i-improve na. Pangalawa, meron na rin tayong mga data nga, yung nabanggit ko nga kanina, itong fine scale elevation model, every 1 square meter, meron na tayong elevation sa mga pinakamababahang lugar. At gagamitin natin ito ngayon, and then now we use science and of course tools and technologies like, flood simulation and mapping. That's right. Yeah, so we use these flood simulation tools in order to define saan ba pupunta yung tubig. At ang maganda pa rito, we can also simulate solutions. Ibig sabihin, kapag nag-iisip tayo na maglagay ng flood wall, ng revetment, ng retaining wall, ng dam o ng pumping station, pwede na rin natin makita, teka, effective ba to kung ganitong gagawin ko? So, sa ganon, hindi natin nasasayang ang pera sa isang bagay na hindi pa tayo masyado sigurado. Dr. I was wondering, sabi nga nila, the only way forward to this problem is science-based approach, sabi nila. And I remember itong LiDAR na to 10 years ago. Matagal na to diba? So I was wondering kung ang ganda po ng mga nabanggit nyo sa aming mga tools. Nakinig po ba sa inyo ang DPWH dito sa mga suggestion po ninyo? Well, around the time that we completed all the mapping of the 300 major river basins, we turned over actually the results, among others, to DPWH. Isa sila sa mga recipients natin, tapos in-explain din natin kung ano ibig sabihin nito, paano ba ito magagamit. In fairness, of course, yung ibang mga district engineering offices, ibang mga regions, ni-request na nila actually talaga nila yung data para siguro magamit nila. Pero syempre, hindi na rin namin nakita kung saan nila ito ginamit. Baka ito yung sinasabi nga nilang pinagawa na ng mga master plan. Pero syempre, doon sa part kasi na yun, medyo less active kami on that part. Yeah. Yun siguro yung kailangan nating ayusin ngayon na ipakita talaga natin na merong integrated flood and river master plan sa bawat ilog kung saan tayo maglalagay ng mga proyekto. I'd like to ask you about that on my end. Sabi nila, the best way daw to mitigate flood, especially now, is, as you said, to go back to what is natural sa atin, yung mga waterways natin, yung mga rivers natin. Ang tanong ko dito is if properly silted tsaka dredged yung mga rivers, all our river systems natin, do you see an improvement of 50% sa flooding sa loob ng at least sa Luzon area or sa NCR? Well, sa problema ng siltation, totoo naman yun na marami sa ating mga kailogan, bumabaw na talaga. Pero siguro, ang laban lang dyan, dalawa, two-pronged approach. Tingnan natin, of course, yung ilog mismo. Sige, dredge natin kasi para lumaki yung kanyang capacity para hindi mag-overflow.
Pero on one hand, gusto natin ding malaman at tingnan paano ba natin mababawasan yung rate ng siltation din na bumababa sa ating mga kailugan over flat areas. Yeah. That means we should also employ watershed-based approach to managing siltation. So that means kailangan din mag-employ tayo ng mga programa, mag-replant tayo, i-reforest natin, no? Para kasi mabawasan din yung pagdaloy ng mga lupa, no, nung sediments doon sa ating mga kailugan. Yes. So both approaches are needed. Back to nature. Kumbaga, tsaka ano to di ba Doc, holistic approach. What I mean by that, kasi I remember there's a post of tungkol dito sa floodgate ng Cainta. No? Cainta yung katabi ng Pasig, nung over the weekend, nag-usap sila, dalawang mayor, na isara nyo muna yung floodgate kasi pag binubuksan nyo yung floodgate, yung Pasig naman yung binabaha. So, doon naman po sa issue ng Quezon City, sinasabi nila old drainage problem. So, paano po ba natin, ang tawag dito, ma-incorporate po yung approach na to sa buong, kunyari, dito lang, kahit sa buong Metro Manila muna, umpisahan po natin yon. Yeah. Una, maganda yung na-highlight mo about connectivity. Ang importante nating isang concept na kailangan i-carry through ay ang mga kailogan natin ay konektado sa isa't isa. Konektado rin yan sa ating drainage system. Kaya ang tawag diyan kuminsan, flood and drainage master plan. Diba? Flood and drainage management, flood and drainage infrastructure. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang pagmamanage sa mga ilog at saka ng ating mga drainage. Dapat kabit-kabit. So in that respect, we need to integrate all of this program of works na tinatawag para talaga kabit-kabit. Kasi kuminsan, kung kailan na muna patatapunin yung tubig ulan at saka yung baha, hindi siya ngayon mahuhulog talaga dun sa ating mga creek, sa ating mga ilog. Kasi kuminsan mas mataas pa yung ating mga ilog kaysa yung drainage plan. No? That's So, hindi right. di ba? Sorry, baliktad. Mas mataas ang ating mga drainage. Yung pangalawang tanong mo, paano naman yung mga age-old nating drainage system? Siyempre, Metro Manila has been here for quite a long period, no? So, matanda na yung ating drainage plan. Pangalawa, climate change, no? Tumataas yung ating level ng rainfall for short events, no? Kagaya nung nangyari nung weekend. Kahit ako, medyo parang halos biktima ako nung Sabado na yun. Yes. Kinabahan din ako. Ngayon, ang pwedeng gawin dyan kasi, kailangan nating i-revisit ngayon yung ating mga drainage plan. Una, mapahin yung mga yan. Ibig sabihin, lahat ng kanal, lahat ng mga tuwasang, no? Yung mga culvert natin, lahat ng mga papasukan ng tubig, lahat ng mga exit points nila papunta sa mga creek, and then from the creek to the river, dapat magkakasama yan, magkakadugtong. Hanapan natin ng dugtungan. Kasi magtataka ka rin bakit natitigil ang tubig sa Araneta Avenue o sa Mother Ignacia, di ba? Kailangan hanapan natin saan yung pinakamalapit na daan para mag-exit talaga siya. At yun ang ating i-engineer. At dapat, yung nabanggit kong point about connectivity earlier, alam mo, the reason why we're looking at connectivity is because when we do one thing to one segment of that connectivity, maapektuhan yung downstream o yung upstream side. Kasi kung pabibilisin mo yung tubig, syempre yung mga nasa baba, pipirwisyo. Exactly. Diba? Pero kung i-retain mo naman, anong tawag nito? Para mapipigilan naman, no? Para mabibilaukan naman yung nasa taas. Yes. Sumukot din ang flooding sa taas. Talaga. So, dapat tayo lahat magkakasama. Siguro ang isang i-develop na rin natin at part naman dito ng ating programa na dito sa DOST is magkaroon ngayon ng isang platform kung saan nakikita natin lahat itong mga projects na to at nakikita rin natin kung may complementation ang bawat proyektong meron tayo sa flood. Magsisimula siyempre sa flood control. Alright, Doc. Very interesting po lahat ng mga sinabi nyo. I hope we have more time to discuss that. But siguro po sa ibang araw na lang. For the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Enrico Paringit, Executive Chairman o Director ng DOST. Maraming salamat po.